discipled the apostles. So yung mga sinusulat ng mga apostles is by the Holy Spirit, and yet, lahat yun natutunan nila sa Panginoong Hesus. And you know that Paul, for how many years? 14 years? Ang Holy Spirit na nagturo sa kanya mismo. And he said that in Galatians, in the book of Galatians. So sabi rito, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. So sa Ephesians, to know God is also to know His will. At dito natin makikilala sa will ng Diyos kung ano yung attributes niya at yung nature niya at ang kanyang character. So sabi ni Paul, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus, who are faithful in Christ Jesus. In verse 1, it is indicated that the Christians, they are addressed as saints. Amen? Saints. Ano yung saint sa Tagalog? Santo. 'Di ba? Sa akin, madali akong kapag sinabi mo yung salitang santo, ang unang kaagad papasok sa isip ko kasi laki ako ang alam ko yung santo yung ganyan. Yeah, kaagad papasok sa akin 'yan. Yan ang alam ko sa santo yung ganun. Kaya kailangan yung ano ko talaga, mag-meditate talaga ako na hindi yun yung santo. Kasi in the Bible, sabi rito, ang lahat pala ng mga believers in Christ, ang mga Christians, they are called by the will of God. They are called, and this is the decree and will of God, they are called saints. They are set apart. They are sacred. Tinalaga sila, inihiwalay sila para sa Diyos, kaya sila ay saints who are at Ephesus, at ang isa sa mga character ng mga saints is that they are what? They are faithful in Christ Jesus. They are separated. They are holy unto the Lord. They are sanctified unto the Lord. So sila ay faithful to Jesus. At yung faithfulness nila na yon, I could say that it is imputed from the righteousness of God. Amen? Ito yung doctrine of justification or doctrine of imputation. Ito makikita nyo rito sa epistle ni Paul sa Ephesus na yung tinatawag na actualization or manifestation nung tinatawag na imputation. Because in theology, meron tayong mga terminology na ginagamit, and yet, hindi natin yun nakikita, na-interpret sometimes in a living way, sa buhay na interpretation. So when we say that the righteousness is imputed sa mga believers in Christ, the righteousness of Christ is imputed on them, ibig sabihin, ito ay magiging totoo, magmamanifest. It will be realized. And so yung mga saints, they are faithful in Christ Jesus. Formerly, they were not faithful in Christ Jesus. It is only in their new image, in the image created by God, that they become faithful in Christ Jesus. So Paul says in verse 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus. True blessings is only by the grace of God. Kaya sabi rito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Diba, sometimes, kadalasan may mga nagagawa tayo na have a blessed New Year. Diba? Happy birthday. Parang kapag hindi ka nakarinig sa atin noon, even nung in the absence of pananampalataya sa tunay na Diyos, kapag masaya tayo, no, na kapag kinakailangan sa New Year, especially sa New Year, makapag-greet ka ng
Happy New Year o makapagbigay ka ng blessing. May you have a bountiful and prosperous New Year. As if yung wishes natin, as if yung prayers natin, as if yung conviction natin, as if yung concentration natin, yung thought natin, as if yung positive suggestions natin, sila ang yun ang makapagbibigay ng blessing. But blessings comes only from the throne of God. And what I'm trying to tell you here is, here you can see the supreme blessing. Parang ganun. If that word is good enough to explain it. Na yung blessings na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos, ng tunay na Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo is a blessing that comes from the throne of grace, from the heavenly places. Amen? In these verses alone, it should be enough to excite us, to be joyful dito sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon as saints, as Christians. Amen? Kaya nga kakaiba yung joy na meron sa Christian. Kahit hindi ka na ngayon binabati ng Happy New Year, have a blessed New Year, it does not matter because you know that in Christ you have the supreme blessing. If it is not supreme, then I cannot call it a blessing that comes from the heavenly places. Amen? If it is not supreme, then the Bible does not say this blessing that is bestowed on us from God the Father through the Lord Jesus Christ is not from the heavenly places. But the Bible tells us it is from the heavenly places. Wow! Amen? Kahit hindi ka nabatiin ng happy birthday and have a blessed New Year. It is enough that God has decreed and has mentioned, has stated to us that you are blessed by God in Christ Jesus in all spiritual blessing, in every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Dito natin unti-unti nakikita yung manifestation nung pagkakatawag sa atin, tunay na pagkakatawag sa atin ng Diyos. Knowing God and knowing God with the saving understanding or knowledge of God. So sa verse 4 sabi niya, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Hinighlight ko dito, in the early epistle of Paul, sinabi niya kaagad yung mga introduction, na kung saan, it is all by grace that we are saved. God does the choosing. Hindi yung merit natin ang nagko-qualify para sa atin. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa ating mga gawa o qualification o katangian. Hindi natin pwedeng sabihin, mabait kasi ako, kailangan kasi ako ng Diyos, mayaman kasi ako, may kakayahan kasi ako. Minsan pumapasok sa kaisipan natin, kasama ako. Na kung minsan sabi natin, kaya siguro niya ako pinili dahil medyo mabait ako. Medyo. Hindi mo pa kayang sabihin yung mabait kasi ako eh. This I want you to understand in knowing God, to see the mercy of God. Mercy means He gives, binibigay niya sa atin ang salvation to people who do not deserve. Kaya nga, there is no debate. In me, if you read the book of Ephesians, there is no room for debate
kung ano ba yung, meron ba yung predestination o wala. Tayo ba ay saved by works or saved by grace? There is no question at all and you cannot even entertain a thought. Hindi pwedeng makapasok sa isip mo. Yung kaisipan na, ano kaya, yung mga nagawa ko kayang mabuti, sapat-sapat na para makapasok ako sa kaharian ng Diyos. No, meron tayo yung kaisipan, yung scale. Alam niyo yung scale? Na kapag kasusukatin ang ating nagawang mabuti versus dun sa nagawang masama, tingnan natin kung, kasi ganun, apart from Christianity, Christianity lang ang salvation by grace through faith in Christ Jesus. All other else is by works. All other else is kinakailangan yung nagawa mong mabuti. Kung halimbawa, dito yung scale ng mabuti, ito naman yung scale ng kasalanan. Kailangan yung nagawa mong mabuti mas mabigat sa kasalanan. Ito ang tanong ko, sino ang nakakaalam kung ilang kilo yung chismis? Amen? Sino nakakaalam kung ilang kilo yung pagnanakaw? So that, anong mabuti ang gusto mong gawin? Magbigay ka sa church ng offering? Whoop! You never see that in the Bible. It does not even enter the mind of man. So how stupid and how foolish it is to think na yung good works ng sarili natin is siya yung susukat ng ating salvation. Ni wala kang alam kung anong sukat nun. Kaya nga, sorry to say, and I don't, meron ako na-encounter na isang relihiyon na kung saan sabi nila, ang sa pananampalataya nila ganito, meron yung line, may linya ng finish line. Sa kanila daw, kung halimbawa yan, alam niyo yung finish line? Kapag bago ka namatay, ay nakahawak ka ng konti lang doon sa finish line, save ka. Problemado ako doon. Nahanap ko yung finish line, wala. Tulad nung iba, hindi ko makita kung ilang kilo yung nagawa mong masama. Amen? So salvation, herein we see the character of God. Yung will niya. That He does the choosing, that He is a merciful God. Kasi ang tao, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang ibig pong sabihin pala, lahat ng sangkatauhan papunta sa impyerno. Hindi ko muna hindi limited po yung interpretation ng impyerno dun sa naglalagablab na apoy lang. Okay? So, we keep on that terminology muna for the sake of our discussion ngayon. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang judgment ng lahat, wala exempted, lahat except for Christ, lahat ay pupunta sa impyerno. Yun ang deserving ng lahat. And that is according to the justice of God. Bakit ko sinabi yan? When we see the word choose, at ang Diyos ang namili sa atin at hindi tayo namili sa Kanya, ang tao ngayon magtatanong kaagad ng ganito, nasaan yung free will at nasaan yung justice? Nasaan ang hustisya? I will tell you what is the justice of God. The justice of God is this. Isa ito. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat pupunta sa impyerno. When God chooses to save, halimbawa sana, alam nyo yung isang butas o balon, alam nyo yung balon? Yung deep well. Na napakalaking deep well, tapos nahuhulog ka na ganun. Lahat ng tao nahuhulog doon at wala silang makakapitan. Nahuhulog sila, ipapunta doon sa final destination nila. Wala silang makakapitan, nahuhulog lahat ng sangkatauhan. No one deserves to be saved. That is the sentence or justice of God. Hustisya ng Diyos, sentence ng Diyos against
the sinful man against the rebellious man. Okay? Now, doon sa milyon-milyon na nahulog na ganyan, God chooses, sasaluhin niya, doon sa pagkakahulog, so to speak. Sasaluhin niya kung sino yung gusto niyang iligtas. Na-imagine niyo po ba? Yung ginawa niyang pagliligtas na yun ay tinatawag na grace o biyaya o mercy. Hindi yun tinatawag na injustice. Because yung pagkakahulog lahat ng tao, that is justice. Okay? So, kapag nakita nyo itong He chose us, it is the prerogative of God. It is not our prerogative nung pinili tayo. It is important for us to understand na mga Christians, yung language na ginagamit ng Bible sa atin, ng Holy Spirit, in order for us na sana mag-rejoice tayo truly at lumakad faithfully sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. He chose us in Him. Here you can see that, let me go back to the previous slide, in the heavenly places, na plano na ng Diyos whom He will choose and by whom. Amen? Our God is not a God na walang plano. I cannot worship a God na walang plano at hindi niya kayang gawin yung plano niya. Will you? I want you to know God. That the God that we have in the heavenly places, and I often say this, in the bosom of the triune God, of the Father, the Son, and the Holy Spirit, before the foundations of the world, it has been conceived by God kung sino ang tatawagin niya at kung sino, para kanino, at through whom, sa pamamagitan ng kung sino. So, from the beginning, in the heavenly places, let us begin from verse 3, from the heavenly places, in the heavenly throne of God, in the heavenly being of God, ito ang kanyang plano. He chose us in Christ. There is no other way. No man can change that because that is the plan, predetermined decree of God. Kaya nga ang assurance natin kapag tinawag ka ng Panginoon, you are assured na wala nang makakaagaw pa sa iyo sa kamay ng Panginoon. In the middle of trials, in the middle of difficulties, in the middle of your doubt, in the middle of the testing of your faith, Romans chapter 8 says, none can separate us from the love of God. And Paul says that, and that decree, that statement is from the heavenly places, in God, even before the foundation of the world, that in Christ, He chose us in Him. Kapag ba ang Diyos namili, mayroon bang pagkakataon, ang chance na alisin ka doon sa pamimili ng Diyos? Not even you can do that. Amen? Happy? Baka nagdadoubt ko, hindi dapat pwede, kaya ko. Gusto ko yung free will ko, pwede pa rin ako umalis kung gusto ko. What do you prefer? Yung pwede by chance, merong pwedeng maghiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Diyos, or you stay by faith in the predetermined plan of God in Christ Jesus. Amen? Kung sasabihin ko naman kaya na, this is living by faith. In that assurance, in that promise of God. Amen? So, there is no other way except in Christ alone.
that has been in the mind and in the heart of God, in the heart of the triune God, of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, that is only in Christ, tayo ay pipiliin niya sa mediation lang ng Panginoong Jesus. Amen? As He chose us in Him before the foundation of the world. Hindi ito by chance. Wala pa yung good works mo, wala pa yung kapugihan mo, kagandahan mo. Pinili, na alam na ng Diyos kung sinong tatawagin niya. Amen? Hindi po pwede nung dumating ka. Ganda-ganda mo kasi kaya pinili ka. Ang yaman-yaman mo kasi at medyo mabait ka kaya pinili ka. Hindi, maganda kasi yung heart ko kaya pinili ako ng Diyos. Dahil masipag ako. Kaya ka pinili dahil ikaw ay pinakapangit sa mata ng Diyos. Yes! Pinakapangit ka. Sino ka pa man? Because of sin. You are going to hell because of pinakapangit ka. But herein that we understand to know God, God who is love, God who is merciful. You are so undeserving, you are so pangit, and He loves you. Amen? And that is before the foundation of the world. At yun sa pagkakapili niya sa atin. Oops, bumreno muna kayo. Hindi mo pwedeng abusuhin yung pagkakapili sa iyo na ang gusto mo lang sa pagkakapili sa iyo ay pupunta ka lang sa heaven. Yun lang ang nasa isip mo. No, kompleto rekado. Buhay yung pagkakapili ng Diyos sa atin. Yung grace of God will produce life. Dati tayo patay, at tayo in Christ Jesus will be made alive. Bubuhayin niya tayo. Kaya nga sabi rito, lahat ng yun, yung heavenly blessings from God, to God predetermined plan, to God predestination, in love. Ang goal niya is this, that we would be holy and blameless before Him. Kaya nga sa unang address pa lang to the saints, ako lumaki ako, nakapag-saint, sabihin mo, hindi ako nakalista dun eh. Sino yung latest na ginawang saint? Saint Agustin ba yun? Saint Augustus, hindi ko alam kung sino. Kailan kaya ako malilista dun ang Saint Ricardo? Dito, alam ko na pala. Kaya, papangalanan ko na ngayon si Saint Lina. Nahihiya tayo, di ba? But, what does the Word of God addresses us? How does it address us? Saints. Pero nahihiya tayo eh. Nahihiya pa ako. Ha? That we should, kasi ang alam natin dun sa saint, ganyan eh. Hindi marunong ngumiti, hindi marunong tumawa, nakaganon lang. Di ba? Hindi madapuan ng langaw. Yung saint sa Diyos, papawisan yan, kung minsan hindi pa naliligo yan, kung minsan yung amoy niya masangsang, kung minsan, totoong tao siya. Hindi siya isang myth. Hindi siya isang kathang-isip lang ng pagiging saint. He is alive and well. Totoong tao siya. Ang pagkakaiba lang, kinakailangan nating ma-define kung ano ba ang ibig sabihin ng to be holy and blameless before Him. Holy and blameless before Him. Bakit kaya kinakailangang idagdag pa yung salitang before Him? Before God. You know, sa trabaho halimbawa, bayaran ka ng orasan at kung minsan yung progress ng trabaho, hindi nakikita sa exact na bilang, mahirap bilangin yung performance mo sa trabaho. Kapag nakatingin yung boss, sarap ng trabaho, nakatingin yung boss eh. Pagka
wala na yung boss o yung authority pag di na nakatingin. Ha? Di ba? Pero kapag dyan na, trabaho uli. Mahilig tayo sa ganun. Acting holy. Mga actors and actresses tayo eh. Acting holy. Dito, the saints who are faithful, they always have this understanding that the true God is always andun sila before the throne of God. Amen? Kung baga sa yung Christian sabi, ang Christian pala parang laging may CCTV na nakatingin sa kanya. Di po ba? Di ba, kung minsan kahit sa magchismis tayo, Sister, huwag mong sabihin sa iba, ha? Hindi yan naka-CCTV. I mean, you are assuming na kapag may ginagawa kang kasalanan at hindi nakikita ng ibang tao, safe ka. But here, in knowing God, we know that we walk before Him every milliseconds of the day. Bawat whisper mo, bawat wala yung, wag mo lang sabihin sa iba yan, ha? Yung kasalanan na yan, na chismis na yan. Sekreto lang natin. Ang Diyos di niya alam yan. Di ba? Yung magnakaw ka, yung kupit, di ba maliit lang yung kupit, wala naman nakakaalam eh. Hindi naman ma-detect, kaya nga meron yung auditing eh. Because even sa trabaho na we are not before anybody na makakabisto sa atin na ma-judge tayo. Na ma-exercise yung, anong tawag doon? Ma-execute yung, yung punishment. For example, ganito, may nakita akong sign doon sa daan, doon sa bandaron. Nilagyan ko ng sign yun eh, sa may bakod. Bawal magtapon ng basura dito. Eh kung wala naman nakatingin, kahit nakasulat yun, okay lang. At saka basta hindi ka mahuli. Di ba? Basta hindi ka mahuli, why? Bakit hindi ka magtapon ng basura? Bakit sa mga toilet nakalagay, do not, flush after you. Eh kung hindi ako mag-flush, so what? There is nobody before me na nakakakita dun sa ginagawa ko. Kakaiba ito, di ba? Sa pagkakatawag sa atin ng Diyos at ang ating Diyos, sabi niya rito that we should be holy and blameless before Him. Pupuntahan natin yung salitang holy dyan na pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 2, tatalon na ako sa Ephesians chapter 2 just to cross-reference this. Nung sinabi ni Paul at sinabi ng Holy Spirit, by the way, na that we should be holy and blameless before Him. Kaya siya sure dun sa sinasabi ni Paul sa pagkakatawag sa mga saints is because ang Diyos mismo ang gagawa nun sa atin. Now, listen very carefully. Ang Diyos mismo ang gagawa nun sa atin. Ito ang biyaya at awa ng Diyos sa atin. Remember, noon, nahuhulog tayo. Doon sa impyerno na wala kang kakapitan, nahuhulog ka doon sa dilim, yung tinatawag na bottomless pit. Nahuhulog kang ganon. And then sinalo ka lang ng Panginoon. Bakit ka nahuhulog doon? Dahil namumuhay sa kasalanan. And the wages of sin is death. Yun ang decree ng Diyos. Ngayon, sabi niya sa mga saints, that you be holy. At ang goal, sana, ng pagkakatawag pa sa atin, ng choosing us, ang goal of choosing us, ang goal of yung predetermined, predestined plan, na predestination ng Diyos is, may goal, may objective yun, is that we should be holy and blameless. Don't forget the word, before Him. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, inelaborate ni Paul kung ano yun. At sinabi rito, for we are His workmanship. Therein, nakikita nyo na yung grace.
Dito nyo makikita yung power of the Holy Spirit to create in us the new man in Christ Jesus. Yung bagong nilalang, bagong pagkatao in Christ Jesus. At lahat yun nanggaling yun sa bosom of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit because yun ang plan niya in the heavenly places before the foundation of the world. At sabi rito, we are His workmanship. Ito yung gagawin ng biyaya. Ang biyaya na yan, pwede mong sabihin, it's a kind of force. It is the force, the energy, and the power of the Holy Spirit. Yung isang tao na patay sa kasalanan, mabubuhay sa kabanalan. Men cannot do that. No created being, no creation can do that. Kaya nga, yun ang kaibahan talaga ng knowing God is to have a saving understanding doon sa works of God, which is by grace. We are His workmanship, created in Christ Jesus. Yung pagbabago mo is the act, is the result, yung na-obserbahan mo na manifestation yan, yung conversion na nagbabago sa iyo. At doon mo pala matest kung ikaw nga ba talaga ay tinawag, chosen, o hindi. Dahil merong ibinigay ang Panginoon, you shall know a tree by its fruit. Yung principle mo sa iyong puso, dati principle of rebellion, namumuhay sa kasalanan, ngayon, napalitan na yun ng principle of life in Christ Jesus. So sabi rito, we are His workmanship. Yung word na sinabi rito, created in... Pwede kaya sa tao yun? Gumawa nun? Mag-create in Christ Jesus? No. It is only in Christ. In Him. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were created by Him, and through Him, and for Him. Nothing came into being that came into being without Him. Amen? Not even yung gravity, wala yan kung hindi siya ang nagsusustain, ang lumikha at nagsusustain yan. Yung ating kaligtasan, yung ating salvation, from dead to sin, at buhay sa Diyos, is an act of creation. It is the workmanship of the true God. We are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works. I think yung good works dyan ngayon is not for justification. It is a result of the salvation that comes from God. True salvation that comes from God, true understanding, the saving faith na ibinigay sa atin ng Diyos produces good works. And I can say doon sa background nung binasa natin na good works is walking in holiness. Ayon sa definition ng kung ano yung good works. Hindi na naman yung definition ng tao na good works. Amen? So we are His workmanship. You saints, we saints, gusto ko isama sarili ko siyempre, ano? Do you not rejoice in knowing that God, even now, is working in you? He's working in you. He's working in you by His Holy Spirit na ibinigay niya sa atin. Kaya nga meron yung preaching dito na kapag ikaw ay nakaramdam ng conviction at gusto mo at humihingi ka ng tawad sa Panginoon, it is the work of the Holy Spirit. Yung desire mo na ngayon na lumakad sa bagong buhay, to be like the pleasing sa Diyos, yung nakakalugod sa Diyos, hindi ikaw yun. It's the act of the Holy Spirit creating in you. We are now the workmanship of God, molding in us the image
of His Son, Jesus. Knowing God. Sabi ni Paul, this is how God determined. This is the predestination ng Diyos sa mga tinawag niya. Minong-mold na tayo ng Panginoon. And sometimes, masakit. Masakit yung gawin sa atin. Kasi, I remember one time yung isang illustration na ang mas nakakaalam nito yung magaling gumawa ng pastry, no? Yung nagbe-bake. Di ba? Ay, order ka sa kanya, gusto mo ng apple pie. Di ba? Imagine ikaw yung apple. So, para makaproduce ka ng apple pie, anong gagawin? Kukunin ka dun sa, i-harvest ka muna dun sa ano? Dun sa puno. Tuk! Aray! Di ba? Tapos, bababad ka sa tubig. Kala mo, hugasan ka na. Sarap maligo. Yung pala, pagkatapos dun, ito na yung kutsilyo. Di ba? Ito na yung kutsilyo. Tapos, oops, merong dumi dito. Tatanggalin. Imagine ikaw yun. Pagkatapos, tatadtarin. Eh kung ibang klaseng apple pie pa yun, yung kwan siguro, hindi ko alam, hindi ako baker. Kung ilagay ka sa blender, and God does that to us. Pero pagkatapos nun, ilalagay, binlender ka na nga, sinapchap ka na nga, ilalagay ka pa sa oven. Lalagay ka sa oven. That's the way He wants it. Yung mga martyrs, marami tayong kapatiran ngayon in the Middle East and in Africa. Taggutom na nga sa kanila, andun pa rin sila kahit malnourished sila, sumasampalataya sila sa Panginoong Hesus. Listen very carefully. Malnourished na nga sila, andun pa rin sila sumasampalataya sa Panginoon, kahit ang payat-payat at halos hindi na makaano sa pagka-malnourished. And then, eto pa yung ibang tribo. Sasabihin pa sa kanila, kapag hindi mo tinalikuran si Jesus, papatayin kita. Hindi. Sa last breath niya, si Jesus pa rin ang Panginoon ko. And they kill them. Yung mga martyrs, tinutusok na ganun noon. Sinusunog. And yet, they rejoice. Ito ba ang by faith? Ito ba yung salvation? Sabi nga ni Paul, dalangin ko na hindi ko kayo maging katulad. Na ako, tinawag ako ni Jesus na alam ko na kung saan ako dadalhin. Sabi rin ni Peter, ako, dadalhin ako, ikakadena ako at ako ay mamamatay ng ayon sa sinabi niya. At sabi ni Paul, dalangin ko na hindi ganun ang pagkakatawag ninyo. Hindi para parehas, pero iisa. Workmanship tayo ng Diyos. Dadalhin niya tayo kung saan natin gusto. Ang sipag-sipag ko magtrabaho sa Diyos, ang gawain sa Diyos, talagang ako mag-preach and so on and so forth. And then biglang may nangyari sa iyo, sasabihin mo, Diyos, bakit ba nangyari sa akin ito? Samantala ako, deserving ako ng, by faith, naniniwala ako sa iyo that no harm will happen to me. Eh nangyari, nagkaroon ng harm. Will you stay with Him faithfully in holiness? Amen? Siya yung sovereign God from the heavenly places. Dinesign niya tayo iba-iba yung pagkakatawag niya. Pero iisa lang. We are His workmanship. Romans chapter 8 says, either life or death, in hunger and in full, in sickness and in health. None, no height, no depth, none can separate us from the love of God. Because it is the predetermined plan of God, He is a God of predestination. If God who does not have a plan and He cannot do what He planned, then He is not my God. I cannot worship that kind of God. Amen?
What I worship is a God that what He has planned is going to happen. The assurance that He gave me that none, walang makakakuha sa iyo sa aking mga kamay. He alone can do it because there is no other God before Him. That is our God. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, bago ka pa tinawag. Kaya hindi po pwede sa iyo yung magsabi mo, Lord, ganito na lang gawin mo sa akin, ha? Gusto ko, Lord, para manampalataya ako sa iyo, nakaupo lang ako sa butaka, tapos God will provide all my needs. Prutas dito, drinks dito, and butaka dito. Good life. Good life. Yung akala nung iba, como nasa kanila na yung lahat, akala nila yun ang life. Life is in Jesus. Life does not consist of possessions. Life does not consist of possessions. It is a wrong theology. It is a wrong doctrine. It is a foolish doctrine. It is a devilish doctrine to say that enjoy life is in properties or in wealth. It is not in creation. It is only in the Creator. Life is only in the Creator. It is only in Him. Amen? But we have this notion na yung kung sino yung mas nakakarami ang meron sa kanya, siya yung holier before God. Yes? Amen? Kaya nga, who is holier? Yung farmer na hindi na halos maligo-ligo, tapos maliligo siya, na putik-putik pa rin siya. And then, pag pinuntahan mo, ang tingin mo sa kanya, mababa lang ito na kapatid ko in Christ. Baho nung kapatid ko na to, hindi naliligo, basurero kasi. I cannot address this man as a saint. Amen? Kapag hindi na kompleto yung pampaganda natin at saka yung meron sa iba, wala tayo, we no longer see ourselves as a holy. Yung holy kasi kasama dun yung thought that in the heavenly places, yun ang plan of God para sa iyo. And that's what He wants. Yun ang gusto niyang blessing. At dun siya nalulugod. Nalulugod siya because it is His plan. It is His workmanship. Trabaho niya yun. This is how He wants to create a new man and a new woman in you. This is what yun ang nakakalugod na itsura sa Kanya. Yun ang life na galing sa Kanya. Meron tayong preconceived notion na kung kulang yung material na blessing sa atin, kulang yung mga blessing sa atin ng pagsagot ng Panginoon sa mga hinihingi natin, kung tayo nagkasakit and so on, hindi ako holy. Lord, hindi ako holy. Please, bigyan mo pa ako ng ganito. Separated for God. Kasama yung heart devotion to be holy before God is paano mo siya tinitingnan as your Creator and your Savior sa kalagayan mo ngayon sa buhay. Sinusukat mo ba siya sa pamamagitan ng ano ang meron sa iyo? Sinusukat mo ba ang Kanyang salita at ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng akala mo life is in the possessions? We are tempted to think that way. Very common yan na temptation sa ating lahat, including me. Amen? Kaya nga nakakatas ang tingin natin sa sarili natin kaysa sa iba na kulang yung blessing. Di ba? Holier tayo. I am holier than thou. Remember, holy is the one separated, dedicated for God. Kung tinawag ng Diyos yung tao na iyon na halos malloris na sa Africa, hirap nagtatago sa persecution at papatayin siya at halos mamatay-matay na siya, wala siyang mahigaan, wala siya kinagat-kagat ng lamok. In the eyes of God, He sees him special,
holy, so special. Yun ang tingin sa kanya ng Diyos. Amen? But we measure the blessings from the heavenly throne of God in our own way, sa ating sariling interpretation. I love the book of Ephesians. Napakasimple ng theology ni Paul dito sa book of Ephesians. We are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand. It did not come by chance yung pagkakatawag mo. It did not come because ikaw ang pumili. It did not come because aksidente lang, buti na lang. Kailangan kasi ako. It was prepared beforehand that we should walk in them. Yung plano yan ng Diyos, yung gusto ng Diyos that His saints, His called ones, His faithful ones, who knows Him by faith, in a saving way, they will walk doon sa plano ng Diyos. Amen? Doon sa decree niya na yan, your battery is running low daw. Oops. Bigyan nyo nga ako ng battery. Tapos sabi niya rito, to understand yung pagkakatawag natin sa Panginoon in the holy calling is dito sa Ephesians chapter 2 verse 3. Talon ulit ako. Para lang sa cross-reference. Oof. Hindi holy itong laptop na to yata. Inakapos ng battery, ano? Mas holy yung kapatid na iPhone na latest yung hawak niya, di ba? Tama? Hindi. Pupwede na holy siya. Masama ba yung nakahawak ng iPhone na latest? Masama ba yung nakamansion ka? Masama ba yung mayaman ka? Not at all. Ang masama, yung issue, yung point, yung doktrina mo na as if life consists of possessions. Life does not consist of possessions. Pero yung possessions, yung property, yung wealth, blessing din ng Panginoon yun. But it becomes the ultimate blessing of God if that also ay kasama yun sa pagganap mo sa kaharian ng Diyos. At tinitingnan mo lang yun na hindi sa iyo kung hindi binigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kaya nga, pag pupunta tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon in the final day, wala kang dala eh. Tama? Hindi mo naman dala yung bank account mo eh. Bakit kaya? Hindi nyo ba naisip yan? Naked we came from our mother's womb and naked we go to God. Maiiwan lahat yan. Bakit kaya? Hindi nyo ba naisip yun? Kasi ultimately, haharap ka na doon sa Kanya. Siya. At, anong iharap mo sa akin? Akin yan eh. Hindi pwede. Yun ang sinasabi nun. Nung pinanganak tayo na naked at babalik tayong naked. Kasi haharap ka na ultimately sa Kanya. Haha! Ano yan nasa likod mo? Bank account. Wala, hindi pwede. Hindi pa nga makarating dun eh. Yung pag ganun mo pala, wala na eh. Not allowed ka agad eh. Not allowed. Yung life in Christ, yung righteousness in Christ, yun lang yung dala mo pagharap sa Ama. Because only in Christ you can face the majesty of God, the holiness of God. Kaya sabi niya, nung kayo ay namumuhay na hindi nyo pakilala ang Diyos, sabi niya, among them we too all formerly lived in the lust of the flesh.
indulging the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Formerly, sabi niya. So, sabi ni Paul sa chapter 1, you are called. From the heavenly places, yun na yung plan. You are called, predetermined to be holy and to walk blameless before Him. Kasi dati, sabi niya, para maintindihan niyo yung meaning ng pagiging holy, dati sabi niya, formerly, you live in the lust of the flesh, the desires of the, indulging in the desires of the flesh and the mind, you were by nature children of wrath. Yung formerly na yan, di ba yung mga may asawa, formerly miss? Di ba? Formerly miss. Kakalimutan na niya yung secondary na mawawala na yung apelyido niya, yung apelyido ng asawa niya. In a way, in a very limited way, pwede nating sabihin, yung former na husband mo, wala ka na doon. Ay, former na ikaw. Magiging ikaw na doon sa new kay Christ. Ano ba yung formerly sa atin? Formerly ano? Formerly ako ay magnanakaw. Formerly ako ay mapanira ng tao. Formerly ako ay bastos. Formerly ako ay mandaraya. Formerly, di ba? Yung formerly ba, ganun wala na ngayon? Or, is it applicable to say to the saints, yung formerly way of life? Ha? Meron ba yung formerly? Ibig sabihin, lipas na kayo doon. Lipas na ba doon? Hindi pa. Medyo, kuminsan, masarap pa rin yung manira ng kapwa, mandaya, manloko, magsinungaling. Masarap. Remember, yung ginagamit kong term, masarap pa rin. Indulging in the flesh, the desires of the flesh. Ano yung mga desires of flesh natin na idolatry natin? Greed is idolatry, right? Colossians chapter 3. Greed, which is idolatry. Yung greed ba, yung sa kain lang? No. Sabi dun, covetousness. Covetousness what? Ano yung covetousness? Dun sa parable ng Panginoon, nung bago niya sinabi yung life does not consist of possessions. Covetous. You covet as if yung physical wealth, yung physical na meron sa iyo, yun ang nagbibigay ng, you covet more of it. Because kulang ka ng life kung kulang yun. Sa Bible, di ba, fruits of the Spirit is contentment? Does it mean to say, kapag content ka, hindi ka na maghanap buhay para umasenso ka? Not at all. The contentment that comes from God ay yung calling ng God ang importante. Hindi niya titingnan yung material things or material prosperity as if yun ang magdadagdag sa life niya. Ang tinitingnan niyang life niya lang talaga is Christ. Hindi na siya magko-covet ng iba pa. Amen? Kaya sabi niya, formerly, you live in the lust of the flesh, indulging in the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath. At mag-cross-reference ako ng ibang epistle. Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, para maintindihan natin yung being holy, to become holy, to walk in holiness before God. 1 Peter chapter 2, verse 24, and He Himself bore our sins in His body on the cross. This is the actualization nung kasama yung forgiveness. This is the actualization, nagiging actual, realization kung pwede sanang gamitin. This is the manifestation. Ito yung totoong acting, totoong pangyayari, hindi na aktor-aktor lang o hindi na katsang-isip lang o doktrina lang. Ito yung paglakad sa katotohanan because God is truth. Amen? So His works are truth. Reality, katotohanan, and He Himself bore our sins in His body on the cross. The body of sin is nailed on the cross. You die to that former life that you have. That is the faith on the cross of Jesus. The unholy body, the unholy nature is nailed on the cross. Ano ba yung unholy? Madumi. Ganun, di ba? Yung bang, di ba yung nakadalasan nakikita natin, the unholy, yung sa sine, manood ka, yun yung demonyo? Tama? Just to give you a perspective ng iba kung ano yung unholy. So He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin.
Pakibasa uli. We might die to... Bakit di niya sinabi to sins? Bakit di niya sinabi we might die to sins? Bakit? Yung nature, singular. Yung principle of sin, yun ang naipako doon. Hindi yung paninira sa kapwa lang ang naipako doon, tapos buhay yung pagnanakaw. It is the nature, the very principle of sin doon sa old self, sa lumang pagkatao, so that we might die to sin and live to righteousness. For by His wounds you were healed. This is the workmanship of God in creating in us the new man in holiness. Kaya nga sabi ni Paul dito, now we'll come to that text and we will end the presentation here or the message. Kaya nga sabi na niya dun sa Ephesians chapter 4 verse 20 to 24. You did not learn Christ in the way of living unholy. You did not learn Christ in the way nung predestined plan niya in the heavenly places. Kung kayo ay namumuhay sa kasalanan. You did not learn Christ that way. If indeed you have heard of Him and have been taught in Him. Just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self. Only you knows who is the old self. Iba-iba yung natin mukha ng kasalanan sa atin. Tama? Meron yung hindi gaano angry. Hindi siya angry man. Pero sa likod, ang lakas niya magmura. Sa likod, hindi mo marinig. No? Meron yung hindi nang bababae. Takot ang babae kasi wala siyang asawa. Pero, ang lakas niya sa pornography. Iba-iba, di ba? Meron yung hindi nagnanakaw ng malakihan. Konti lang. Konti lang naman. Meron yung at iba-ibang uri ng mga sins. Sino ka ba? Sino ka dati? Pag tinanong ka, sino ka ba? Ano ba tanong mo, dati o ngayon? Di ba? Yung Christian, di ba? Tanungin mo sino ako? May dalawa yan dati at saka sino ako ngayon. Dati, formerly, I'm living by nature a child of wrath. Destined for hell. Because sinful ako sa lahat ng bagay and you cannot imagine how sinful I am. Ha? Oo, talaga, sama-sama ako. Tayo, ang tingin natin sa sarili, mas mabait pa sa iba. Yung nandayang tao sa atin, yun ang mas masama. Yung may sama tayo ng loob sa kanya, yun ang mas masama kaysa sa atin. Tama? Pag tayo na na-offend, tayo yung mas holy. Di ba? We do not see things in terms of the throne of God. We see things in the terms of our own eyes kuminsan. Pero sabi ng Diyos, in knowing God, you did not learn Christ na manatili kayo dan sa old self. You are created. You are created by God. You are a workmanship of God na to live in a holy life. You are not to remain in your former life. Kaya sabi niya, dun sa mga nagtuturo ng ibang paraan ng salvation, is that sabi niya, you did not learn Christ in this way. That in reference, verse 22, in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with its lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind. Verse 24, it's all by grace. Yung imperative sa Bible, yung command word of God in the Bible that we walk in the newness of life is not legalism nor moralism. Ginagamit ng salita ng Diyos yun to move us, to create in us newness of life. Kaya nga sabi niyo, you lay them aside because you are now under the grace of God and put on, see, God is creating in us even the accountability and responsibility that we partake in it. You put on the new self.
Hindi yung, ano naman na, matulog lang ako, okay na. Hindi. Nakikiparticipate tayo sa katotohanan. You put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness, holiness of the truth. Kaya nga tuwing pagkatapos namin, kadalasan ang panalangin ko sa Panginoon, especially pagkatapos namin magkaroon ng friction ng aking asawa. 63 years old na ako, pero ang dalangin ko pa rin sa Diyos, Lord, bigyan mo po ang asawa ko ng mabuting asawa. Tama, ng mabuting na asawa. Ano po ibig ko sabihin doon? Hindi ako humihiling na mag-aasawa siya ng iba. Ang sinasabi ko, ito kasi hindi ako masaya na para sa kanya eh. Baguhin mo pa ako. Yung bang yung Ricardo na, yung nilikha mo para sa kanya. Kasi saint din siya eh. O di ba? Ako naman, naghahanap ako ng bagong asawa. I mean, yung binago na asawa. Amen? Purihin po ang biyaya ng Panginoon sa atin. That ends the message.